Ito isang kapalpakan. I don't know kung sino pumalpak dito na maling bangkay ang dumating sa bansa natin. As the Secretary of Department of Migrant Workers, I take full responsibility for what happened. Ako ang kitang-kita sa video, ako ang nagbigay ng utos na madaliin ang pagpapauwi. Posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa fingerprinting. Kasama niyang Nepali na namatay po doon. Yun po yung natanggap namin na bangkay. Actually po is yung amo niyang lalaki is a drug lord. Oh! At dun po sa details ng amo niya. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na oh. Kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Actually po, dapat po ang agency po ang nagsasabi sa amin na patay na po ang mama namin. Pero actually po, yung amo niya po yung nag-declare na patay na po yung mama niya namin, na ang gamit pa po ng amo niya is yung cellphone ng mama ko, account pa po ng mama ko. I believe strongly na may foul play dito. Gusto mo na pala magpakita ng video? May papakita kami video. Ito isang kapalpakan. I don't know kung sino pumalpak dito na maling bangkay ang dumating sa bansa natin. How did it happen? Na-repatriate, maling bangkay ang na-repatriate. Ano nangyari yun? Nasakta na ngayon kamag-anak dahil namatay ang kamag-anak nila. Nung January 1, patay na daw po si mama dahil daw po sa suffocate. To keep themselves warm, nagkaroon ng burning ng coal. However, walang ventilation dun sa room. Sa pagkakaalam namin, yun ang ulat ng pagkasawi. Baka kauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon. Kami po ang gagastos sa lahat, including funeral and burial expenses. Okay. Sinong pumalpak dyan? Masakit na nga yung mawalan ka ng kamag-anak na matay. Pagdating dito, makikita mo bangkay ng ibang tao at hindi yung mahal mo sa buhay. Why did it happen, Secretary? Unang-una, ang una kong masasabi ay nandito ang pamilya, si Tanya at saka si Angel. Humingi na ho akong pamahanin sa kanila bilang pahiwatig na as the Secretary of Department of Migrant Workers, I take full responsibility for what happened. Ako ang kitang-kita sa video, ako ang nagbigay ng utos na madaliin ang pagpapauwi. Humingi ho kami ng paliwanag. Ang mga nagkaroon po ng responsibilidad dito, una yung service provider na hiningan namin ng paliwanag. Siya po yung cargo transporter nung labi. Matagal na rin ho natin siyang na-engage mula pa nung panahon na nasa DFA. So, authorized din siya ng embahada. So, ayon sa paliwanag ng cargo forwarder, ay binigay sa kanya ng Kuwaiti Criminal Investigation Division ang labi with the name ni Jenny. At ang sabi doon sa sulat, I think we gave your office a copy, Mr. Chair, ng service forwarder. At that point, sabi nung service forwarder, walang maka-identify na family nung victim, ni Jenny, ng OFW. And the next sentence in his explanation was that posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa fingerprinting. Usually, we rely on the fingerprinting kasi yan ang exact science. Yung fingerprinting, meron niyang record sa Kuwaiti side ng bawat pumapasok doon. At kung nasawi ang isang tao, simple lang, sa kasong ito, buong-buo ang labi ng katawan, kaya't madaling makuha yung fingerprint ng labi. But yun ang sabi, no? So ako, sa side ko, Mr. Chair,
meron pang higit na pagpapaliwanag na kailangan makamit sa service provider dito. And we have also requested our embassy in Kuwait to seek an explanation, including a meeting with the Criminal Investigation Division of Kuwait, including the service provider, with a view to filing a claim for negligence and damages for the wrongful repatriation, Mr. Chair. Thank you. Meron ba tayong member ng NBI dito na gumawa ng autopsy kay Jenny? Dr. Simon Gasapo, Medical Legal Division. Is he here? Good morning, Mr. Chair. Doctor. Good afternoon to you, sir. Thank you. Good morning. Okay, base po sa ginawa niyong autopsy, tapos na lumabas na yung result? May foul play ba o talagang na-suffocate? Mr. Chair, I have to apologize because we have still an ongoing histopathological examination, but we already have an initial findings as to what we have seen in the autopsy. Ano po initial findings? So, as to our initial findings upon opening the body, we assessed that there was redness in the trachea or the airway, and then there was hemorrhage or petechiae present on both lungs with a bright red color, which is not usually what you see in a healthy or ordinary lungs. Mhm. And then our toxicology results came out just this morning, indicating that the deceased there was carbon monoxide present on the blood of the deceased. Okay. So, ibig sabihin na suffocate nga. Yes, sir. As for our cause of death, it should go as asphyxia due to inhalation of respirable gases, specifically carbon monoxide, sir. DMW or OWA? Anong sinabi ng Kuwaiti government, yung police report nila doon? Ano naka-indicate? Was it accident or sinadya? Ang ulat ng sa police report side is that nagsindi sila ng merong metal coal stove dun sa bahay. This was a chalet resort. Hindi ho ito yung bahay ng employer. I suppose they went there for the New Year holiday or what have you. At doon nag-inhale sila ng smoke ng coal overnight. Ang sa side naman po ng DMW, Mr. Chair, at napaliwanag ko rin to kay Natanya and Angel, kahit wala pa yung autopsy report ng NBI, which will report on the criminal nature of the incident, we are moving forward to file a case of negligence against the employer. Mhm. Kasi they were transferred to a bahay bakasyonan. And we feel that the employer should have taken the necessary precautions to at least warn them about the new place, the new room, the ventilation in the room. There was a metal coal stove in the room reportedly. And what they could do, what were the precautions they could do under the circumstances na may metal coal stove dun sa kwarto na walang ventilation. So these are all indicators to my mind, Mr. Chair, of possible negligence, and so where we are filing a case in Kuwait on negligence on the part of the employer and damages. Okay, Civil action. that's good. Now, doon sa pagpapadala ng maling bangkay, anong sabi ng service provider? Sa aking palagay, Mr. Chair, hindi sapat ang paliwanag ng service provider kasi nung binigay sa kanya ng CID yung labi, ay sinabi niya mismo na merong pagdududa in terms of the identity of the remains. And so at that point, the service provider should have called this to the attention of our migrant workers office, but instead proceeded to ship the remains. Now, on the side of our migrant workers office, we work hand in hand with the Philippine Embassy. Ang nag-i-issue po ng mortuary report is the consul of the Philippine Embassy with respect to the deceased and mention there of a casket in the mortuary report.
So we work hand in hand with the Philippine Embassy with respect to the most crucial stages prior to shipment, which are namely identification and sealing of the caskets. Okay. Andito yung daughters ni Ma'am Jenny Sanchez Alvarado. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Natana May and Miss Angel. All right. Again, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Sobrang pakikiramay po. Bago po na nangyari yung sinasabi ng suffocation nga dun sa bahay, sa resort, wala hong mga sinasabi yung mother ninyo? Ano po yung pinakahuling pag-uusap nyo sa mother ninyo bago mangyari yung insidente? Yung pag-uusap po namin is January 1 na nagsabi po siya na nandun na daw po siya sa destination nila. And nagsabi po ako na mag-iingat siya noon. That time is wala na po siyang update no, nung January 1 po ng gabi. So nagantay po ako ng call niya and January 2, wala pa rin po. Then January 3 is nag-ask na po yung amo niya, ay nagsabi na po ng amo niya na wala na raw po yung mama ko. Wala siya mga sinabing pahiwatig na meron siya problema sa kanyang amo? Actually po, last year, 2023, nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Oo. Sinabi ng mami mo yon sa inyo. Yes At po. yan ba'y naiparating nyo sa DMW, sa OWA? Actually po, ayaw po ng mama ko na lumabas po yung ganun kasi nanghihingi po yung amo niya ng privacy because yung ano niya po, yung amo niya pong babae is a teacher. So parang ayaw po ng amo niya babae na masira po yung pangalan niya. Teka mo na kinukulong. Bakit Yes ito po. kinukulong? Pag umaalis po yung amo niya, actually po, pag yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain, ganun. Tapos po, yung amo niya na babae ng panganay ng amo niya is lagi po nagsusumbong doon sa nanay ng amo niya. Tapos lagi po siyang kinokontrata pag uuwi po ng Pinas. Like, sasabihin po na pag hindi ka bumalik dito, hindi ko ibabalik. Ibibigay yung buong sahod mo. O hino-hostage yung sahod. Yes po. Iniipit. Okay. Now, what is the possibility na baka may foul play dito? Baka sinadya. Kasi, ayan na, kinukulong daw. Nagsusumbong, kinukulong yung ating OFW. Parang ito sa pagkain, pinagkakaitan. Isang senyales yan na may problema si amo. Actually po is yung amo niyang lalaki is a drug lord. Oh! Paano niyo po nasabi yun? Sige po. Nung nalaman po na namatay na po yung nanay namin, yung mga kaibigan niya po is kinokontak kami about dun po sa details ng amo niya. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin kasi ayaw niya na makita na kumbaga ayaw niyang iparamdam sa amin na nahihirapan siya doon. So, yung mga close friends niya po, doon niya po sinasabi yung nararamdaman niya doon. Kumbaga, naglilihim po yung nanay namin para hindi kami mag-alala. Tapos sa close friends niya, doon niya sinasabi. Okay, imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na oh. Kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Yun na lang. May motibo na. Siguro, pwedeng ginawa ng amo para patahimikin na siya, walain yung problema kasi may malaking problema darating. So, anong tingin niyo po dito? Tingnan yung possibility na foul play. Una po may dalawa pang kasama si Jenny doon sa kwarto which contributed nga to the mix up doon sa repatriation. So tatlo po silang nasa wait doon sa kwarto. Ang ibig sabihin na foul play po, sir, baka sinet up, sir, excuse me, sinet up yung pagbukas nung anong tawag niyo po doon? Charcoal metal coal stove.
Cold Yeah. metal stove. Sinadya, pinasok sila doon, binuksan yon, nilock. Di ba? Nilock. At yun ang sinasabi, kinukulong eh. Tumutugma, kinulong sila doon at habang binuksan yung metal coal stove. Buga ng Yes. buga. Yun po ang purpose ng ating pagsulong ng kaso regardless of the autopsy results kasi yung tinatawag na kapabayaan na whether or not merong intent yung talagang itrap sila, Mr. Senator, lalabas po yun sa kasong ipapalitis natin. And batay sa mungkahi ni Senator Mark, titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Regardless of the criminal intent, but yun po nakikita ko ngayon na without the autopsy results we can move ahead and file that case. Okay, akala ko may screening sa mga employer. Sabi niyo po kasi may screening kung meron siyang financial capability. Ito, drug lord daw. Kung drug lord, bakit tayo nagbigay ng OFW natin sa isang drug lord? Baka mamaya may nakita yung ating OFW sa mga illegal activities niya, aksidente, pinatahimik. Paano po nasabing drug lord? Saan niyo po nakuha yung information na drug lord po yung amo? Yun nga po, yung dati niyang kasamahan, kinontak niya po kami and then sinabi po, kasi yun ay nakauwi na po ng Pinas. Tapos nalaman niya po, syempre po, laman na po siya ng balita yung nanay namin. Kinontak po kami and then sinabi pong ganun. Kaya nagtaka daw po na kung bakit bumalik pa yung nanay namin. At January 25 po, may call na po siya ng history sa pulis. Paano po? May call na po ng parang, di ba po, hindi naman po manghihingi ng tulong sa pulis kung walang kailangan. May history po siya ng call last January 25, 2024. Yung mama niyo ang tumawag sa pulis. Opo, nakita po namin sa dati niyang cellphone na hawak po ng kapatid namin. So ibig sabihin, dapat may blatter yon. Yes po. At ano po yung dahilan kung ba't siya nag-call sa mga pulis doon? Hindi po namin alam kasi naka-screenshot po siya and then yung logo ng pulis. Nalaman lang po namin nung nagkapalitan na po yung bangkay. Yun. May blatter system ba doon sa Kuwait? Meron ba silang parang sa atin, pag inireport yung isang tao, may problema isang tao, na titration? Po siguro, Mr. Senator, ngayon ko lang po nadinig yung impormasyon na gano'n at pwede po natin patignan. Si Jenny po ay 9 years ng OFW sa Kuwait. I understand yung... Same amo for the past 9 years? I understand same employer, no? Same? Yes. Same ba itong Yes po. Same employer since 2015 at nagbakasyon pa ho siya last year dito sa Pilipinas. Of course, they're saying very limited yung duration ng bakasyon, sa linggo lang. But she did go on vacation here, was it March? March last year. Yes po. Okay, interesado ako, why did she call the police? Is it because siya ay minamaltrato? Or because meron siyang gustong isumbong na illegal activity ng kanyang amo at nung malaman ng amo, natatawag-tawag ko sa police o kinulong at para palabasin na malinis yung krimen, walang foul play, binuksan yung stove at nilock sila doon at hindi sila makalabas. Excuse po muna, Sen. Ma'am Angel. Actually po is, yung mama ko po is hate niya po yung FAMAN na tinatawag na nag-open daw po sila ng FAMAN. Ano po? Faham po, Faham. Ano yung paham? Charcoal po na ayun daw po yung binuksan nila mama kaya daw po sila namatay. Yun po yung sabon ng amo niya. And actually po, dapat po ang agency po ang nagsasabi sa amin na patay na po ang mama namin. Pero actually po, yung amo niya po yung nag-declare na patay na po yung mama niya namin na ang gamit pa po ng amo niya is yung cellphone ng mama ko, account pa po ng mama ko. Wow. Mas lalong naging malinaw na sa akin ngayon na imbestigahan natin to yung anggulong foul play. I believe strongly na may foul play dito. Buti na lang nagsalita ito sila. Ayaw niya mag-open ng FAAM. Ano sabi niyo po? Actually po, pinaka-hate po ni mama yung Faham. Kasi po, may sensitive smell po siya. Like, magigising po yon sa baho ng amoy. And hate niya rin po yung amoy ng mga isda, like ganun po. So, imposible pong hindi niya gising yung mama namin that time. Yun nga pong iniisip ko, Secretary. Sinadya
tapos kinulong. So, hindi na makalabas. Actually po, Sen, sinasabi daw po na tinuturo po muna bago paalisin yung ganong bagay. I mean, tinuturo muna sa mga OFW sa Kuwait Mhm. yung bawal na gamitin yung faham na yun. Kaya alam po din ng nanay namin yun kasi 9 years na siya. So, parang death chamber yun, yung faham na tapos walang exhaust, walang labasan ng hangin. Actually po, meron pong ventilation yung room nila. Meron po silang bintana. Because last year, because po nung January 1, tumawag po yung mama ko is nakita ko po yung kwarto niya. Sobrang laki po nun at 5 po silang katulong na nandoon. Pero kung saan namatay yung mama niyo po, hindi doon sa kwarto na kundi doon daw sa resort, di ba? Dinala sila doon sa resort? Yun Yun po, kwarto po nila yun. Kwarto na yung sa resort. sa resort. Okay. At ang sabi po ng amo ng mama ko is wala raw pong kuryente. And nag-investigate po ako about sa mga kasama niya and nag-post pa po yung kasama niyang Nepali na namatay po doon. Yun po yung natanggap namin na bangkay. Oh, natabali. Opo. I'm sorry to hear that. So, siguro DFA, kasama kayo sa mag-imbestiga doon na yung anggulong foul play? Yes. Well, We will take the statements of the children in consideration, lalo na yung sinasabing nakausap nila yung nanay nila, Mr. Chair. And as I said, may isusulong po tayong kaso doon sa Kuwait laban sa employer. yeah, criminal case laban sa employer. Yes. And then, yung kapabayaan ng FRA. Diba? Maging agency. Opo. Yan yung sinasabi ko, walang screening. Drug lord pala.